racing to the setting sun. His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, Sing praise. give to the Lord, sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. His love endures. His love endures forever. His love endures forever. His love endures He forever. never fails. His love endures And forever. from generation to generation, His love endures. Forever. His love endures forever. His love endures His love and grace endures. His love endures Oh, sing praise, church. Sing praise. Sing praise. We gotta raise our voices. Sing praise. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever. Oh, yes, God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I was blind, but now I see. Thank you, Lord. Second verse. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious is that grace appeared the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And light of love, His mercy and grace, unending love, amazing grace. The Lord has promised good, sweet, claim it, His word, my hope secure. He
shall soon dissolve like snow. The sun forever shall be shine. But God will call me here below. Will be forever. Will be forever mine. Will be forever mine. You are forever. You are forever mine. You are forever mine. You are. See now, you are forever mine. If you ever see Jesus as Lord and Savior, say you are forever. Those who ever see Jesus, you say you are. You are forever mine. You are forever mine. You are forever mine. You are forever mine. My praise the Lord. I can stand free. My God, my Savior, has ransomed me. Light of love, His mercy, amazing grace. My sins are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. Light of love, His mercy, unending love, amazing grace. My sins are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And light of love, His mercy, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, amazing love. Sing with me. Amazing grace, amazing love, amazing love, amazing grace. Come on, church, let's give the Lord a clap offering. For His love endures forever. His grace is more than enough. Thank you, Lord. My hiding place, my safe refuge, no other name I
possible. All things are possible. All things are possible. Hallelujah. All things are possible, Lord. Amen. All things are possible. Oh, hallelujah. All things are possible, Lord. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito as we start, O Lord, to meditate upon your word. Ay narito, Panginoon, aming inawit ang isang fact. It is a truth, Lord, isang katotohanan coming from your word. Na ikaw ay nagbabago, Panginoon. It came, Panginoon, mismo sa iyong mga salita, O Lord, na walang imposible sa iyo. You have seen, Lord, the hands that have risen up a while ago, Lord. Mga problema, mga pangailangan ng iyong mga anak. That it seems, O Lord, the enemy is impressing upon our thoughts, Lord, that wala nang kasagutan. Imposible itong mga bagay na ito. Subalit, we'd rather believe in you, Lord, because you are the truth, O God, and the devil is a liar, Lord. Hallelujah. We'd rather believe in your word. Heaven and earth will pass away, but whatever you have promised, Lord, will never, never pass away. Kaya maraming salamat po. Pangunahan mo kami sa aming pagbubulay-bulay. At ang lahat ng papuri, Panginoon, namin pong binabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So bago po tayo po ay sabihin po natin sa ating kalabi, all things are possible with God, kapatid. Amen. Remember that, ano? Remember that. So ngayong umaga po ay ating titingnan dalawang kasaysayan, ano? So I'd like to read one from the Old Testament and then one from the New Testament. 2 Kings 6, 8-17. Now the king of Aram was at war with Israel. After conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such and such a place. The man of God sent word to the king of Israel, beware of passing that place, because the Arameans are going down there. So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king so that he was on his guard in such places. And this enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, will you not tell me which of us is on the side of the king of Israel? None of us, Lord, the king, said one of his officers, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Go, find out where he is, the king ordered, so I can send men and capture him. The report came back, he is in Dothan. Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh my Lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, Oh Lord, open his eyes so he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Pagpalain po ng Panginoon pag-abasa ng kanyang salita. Makakupo na po tayo. Hallelujah. So yung hari po ng Aram has been harassing the Israelites. Ina-attack po niya lagi. At nais po niya na lipulin ang mga Israelita. He is doing everything he can para maging mahina pang bansa ng Israel. But then later on, ay hindi po nagiging successful ang kanya pong pag-atake sa bansa ng Israel dahil nalalaman ng hari ng Israel ang plano ng hari ng Aram. At sabi ng hari, teka muna, baka mayroon tayong espya rito. Sino sa inyo ang nag-espya? Sino sa inyo ang double agent na nagsasabi sa hari ng Israel kung ano yung ating plano? At sabi po ng mga officer, mahal na hari, wala. Alam po niyo kung sino ang gumagawa noon?
na kahit ano po yung pinag-uusapan natin dito ay kanyang naririnig. Walang iba kundi si Elisha, yung prophet. Kaya sabi po ng hari ng Aram, sabi niya, kailangang matakip natin yung Elisha na yan. Yan ang tinik ng aking lalamunan. So, nalaman nila kung nasaan. He sent a great army para si Elisha ay madakip. At tunay nga na pinaligiran po nila ang syudad. At nung kinaumagahan, nagising po yung servant ni Elisha at nakita po nga niya na sila ay napapaligiran. At siya po ay lubhang natakot. Sino po hindi matatakot? Kasi nangangahulugan po yung kanilang kamatayan. Dadalawa po sila, wala silang may ilalaban. Andoon na ang kalaban po na ay napakarami. It's just a sure death. And we believe that many of you, many of God's people ay dumarating po sa situation na kung saan ay parang imposible na sila ay matulungan sa ganong klaseng mga sitwasyon na kanilang kinasasadlakan. Subalit, sabi po ni Elisha, Panginoon, buksan mo ang kanyang mata. And the Lord opened the eyes of the servant and he saw na mas marami pala yung nakapaligid sa kanila na armada ng Diyos kaysa yung armada po ng hari ng Aram. Oh, hallelujah. Makita po ninyo ang ating Panginoon na parabagang kung nandun po tayo sa panahon na hopeless, walang kapag-asa, andun pala, mayroong pag-asa. God is totally in control of every situation. Amen po ba? Hindi siya nagpapabaya. And all we have to do is to have faith, believe, and look at that unseen vision, the heavenly vision. At alam ng Diablo na si Elisha ay gagamitin ng maraming pagkakataon ng Panginoon para magkaroon ng mga himala, mag-bless ang mga Israelita. And ano pong ganyan gagawin? Kailang mahinder yan, kailang mawala siya sa kanyang landasin. Nais niyang mag-inject ng fear sa ating mga puso. Paano natin may sasagawa ang vision na ito? Wala tayo niyan, wala tayo noon, wala tayong ganito. Doon sa 2 Corinthians chapter 4, mula 16 hanggang 17, ito rin po yung sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Corinto because the Corinthians that time are so pressed down with trials, with struggles sa kanilang mga buhay. Maraming mga problema sa kanilang mga buhay. And they are so discouraged. Kaya ano po ang sabi ni Paul sa kanila? Therefore, sa 2 Corinthians 4, 16 to 17, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Hallelujah. Ang mga ito yung mga stepping stone lamang. Mga pagsubok, ito ay temporary, sabi po ng Biblia. At sabi ng Panginoon, ito po ay magiging stepping stone so that ultimately we will attain yung glory o kalahatian na inihanda ng Panginoon sa atin. Hindi lamang po tayo ang nagdaranas ng mga pagsubok every now and then sa ating mga buhay. Even during the Old Testament times, sa mga servant ng ating Panginoon, during the New Testament times, sa mga taga-Corinto, they are pressed down, they're having so many troubles, mga trials po sa kanilang mga buhay. But then sabi po ng Biblia, temporary lamang yan. Sandali lamang yan, hindi yan mananatili. As we open our eyes sa spiritual realm, hindi tayo titingin sa mga problema, kundi titingin po tayo sa kalakihan ng ating Diyos. Amen? Sometimes yun po kasi, we are looking at the bigness of the problem, not on the bigness of our God. Hallelujah. Alam po ng mga Israelita, mayroon pong magandang planong pa rin sa buhay nila. Mayroon pong promised land that the Lord has been preparing for them and they are blessed. Ganun po yung mga Kristiyano, they are blessed because they are the children of God. The God has prepared for us a bright future. And ganun din po sa atin yun. The promise that God has given during those times is the same promise that God has for us. At siyempre ito ay ihihinder po yan ng ating kaaway. We are so thankful na mayroon po tayong Biblia na ating matitingnan. You know, there are 30,000 promises ng ating Panginoon na siyang tutugon sa lahat nating mga pangailangan. Imagine,
30,000 mga pangako. Ilan po alam ninyo sa mga pangako ng Diyos? Doon po tayo nag-worry, we are so troubled, because we do not know the promise of God. Kaya more na naniniwala po tayo sa ating nadarama, sa ating feeling, at ang ating mga mata ay sarado doon sa katotohanan, yung pagkatao ng Diyos na tumawag sa atin. God is faithful and true. Hallelujah. Ang kanyang mga salita ay mangyayari at mangyayari at mangyayari. Tingnan po natin ang mga Israelita at ang mga taga-Korinto. Bakit masyado silang naguguluhan? Katotohanan naman yun. Kasi, because they're looking or they're seeing with their earthly eyes, yung kanilang mata in the physical. Subalit kung ating pong ititingin ang ating mga mata, look unto Jesus, sabi nga, the author and the finisher of our faith. Si Jesus, ang kanyang mga salita ay makapangyarihan. Yung word ng ating Panginoon is so powerful. Ito po ang sinabi ng Biblia, this is the sword of the Spirit. May panlalaban po natin ito sa lahat ng gawa ng kaaway. And in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess. At kailangan malaman po natin ano nga ba ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Kasi yung pangalan niya, ito ang nagbabadya o nagpapakita po ng kanyang karakter. Ano ba ang pangalan niya? It's Jehovah Jireh. Ito ang kanyang karakter. Siya nagkakalob. He's Jehovah Rapha, nagpapagaling sa mga karamdaman and so many others. He's a God who heals. He's a God who will never leave us nor forsake us. Yung pang kanyang karakter. If we hold on to the name of the Lord, hindi po tayo dapat na matakot sa mga gawa ng kaaway. Because there is always something that we can claim on laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Pairalin po yung ating panampalataya and look on the spiritual. That God is really totally in control sa lahat ng mga situation sa ating mga buhay. Ang Panginoon, hindi siya nagsisinungaling. Sa 2 Kings chapter 6 verse 17, and Elisha prayed, O Lord, open his eyes so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Kaya binuksan ng Panginoon ang kanyang mata into the spiritual realm. At nakita nga po niya, ang daming mga chariots of fire. Ang daming mga kabayuhang, mga naka-espada na mga anghel na nakapaligid sa kanila. At sabi nga, mas makapangyarihan siya na nasa atin kaysa siya na nasa sanlibutan. Amen. Hallelujah. Gaano man katindi ang trial, ang mga pagsubok, yung hinaharap po natin mga problema, mas makapangyarihan ang Panginoon na nasa atin kaysa siya nagbibigay ng problema. Ang circumstansya po ay hindi nagbago. Andun pa rin yung kanilang mga kalaban. Yun po ang katotohanan, napapaligiran pa rin sila. Hindi rin po nagbago ang sitwasyon, ang kanilang mabuhay ay nasa panganib. Ano po ang nagbago? Kaya nang problema tayo eh. Pero ang nangyari po rito is that he looked above. Nabago po yung object, no longer himself, but ang Diyos ang naging object ng kanyang vision. Oh, hallelujah, di ba? Today, mayroon kayong problema. Sabi po ng Biblia, sa Diyos, walang imposible. Amen! Hallelujah! With God, nothing is impossible. Ano man po yung ating dinaranas ngayon na mapagsubok sa ating mga buhay. Hallelujah! Because if the Lord is really the one who called you sa paglingkod sa Kanya, siya rin ang gagawa ng paraan para itong mga ginagawa ng diablo na ito ay maparam so that you can do what He has prepared for you to do. By faith, I believe. Lord, teach me. Hindi naman nga hulagan na wala tayong gagawin. The Lord will give us the wisdom. Ano nga ba yung ating gagawin? Ang susunod po yan is obedience. Sometimes, mahirap yung pag-obey. We wanted na ma-overcome isang bagay, but then ayaw naman natin mag-obey sa sinasabi ng ating Panginoon. Gaya po ni Joshua, no? When they are attacking the city of Jericho, sabi ng Panginoon, umikot kayo dyan once a day. Isang magaling na general si Joshua eh. Wala sa kanyang plano, umikot, magparada. Ano kayo sabihin nyo? Okay, para ma-solve yung magparada tayo ganito. Usipin nyo si pastor, naloloko na yata eh. Pero, Lord, hindi ko man alam kung ano ang plano mo. Pero gagawin namin, Panginoon. So, they went around. And on the seventh day, di ba? They went around for 7 times.
At sabi pa yun, i-blow ninyo ang inyong mga trumpet. Eh, anong kinalaman naman ng trumpeta? Ilaban nito. But they just obeyed. Lord, hindi namin alam kung anong plano mo. Pero I'll just obey. And he obeyed. At nakita po nila ang pagkilos ng kamay ng Diyos. Diba? Obedience, kapatid. Obedience. The reason why you are not overcoming sa ating mga struggles is that nasabi na ng Panginoon yung dapat nating gawin, hindi pa tayo nag-obey. Kaya we have no one to blame but ourselves. Obey. Dahil hindi po nababago ang kanyang plano sa ating buhay. Ang kailangan lamang po natin is to obey. At manampalataya po tayo sa ating Panginoon. February 26, magiging 24th anniversary po ng ating church. If you have been here with FLCC since it started, ay makita po ninyo ang mga struggles that our church went on. Ang FLCC noon ay squatter. Wala namang kinabibilang ang church noon, kaya nagtitipon lang sila rito sa ilalim ng compound, mga punong kahoy. Nagkaroon po ng tolda, yung trapal, na isang malakas na hangin lamang wala na yung trapal. Naawa naman sa atin yung English language congregation. At in-invite po nila ang grupo para sumali na lang doon. And until such time, dumami pa ng dumami. At binigyan po tayo ng ELC ng independence. Okay, marami na rin lang kayo. Mag-solo na kayo. And praise the Lord, inaprobahan po ng NECK board. Tayo po ngayon ay under po ng covering ng National Evangelical Church in Kuwait. And then, naging under nga po tayo ng NECK, meron pong tolda rito na ginagamit doon. Tolda, sintolda, na luma. Parang yung mga sa disyerto. Kaya lang putik. Kasi yung carpet nakaibabaw sa lupa Pag umulan, siyempre, putik na yung inaapakan mo At least carpeted. Yung pong binabacuum ng mga BST noon, madaling araw, nandito na, binabacuum po yan. Alas 4 ng umaga, nagbabacuum na po rito. Dami mga struggles po yan. And then, nagkaroon po ng threat ang, alam po nyo yung hospital na yan. Kanila po ito itong kalahati nito. Kumbaga, nag-squatter ulit tayo. Kaya sabi nila, i-demolish nyo yung church na ito dahil kukunin na namin. Pag na-demolish to, wala tayong pupuntahan. Puno na pong evangelical, walang bakanting service. Ang will ng Panginoon, ang layunin ng Panginoon ay mangyayari at mangyayari. Nangyayari po na pigilan ng Diablo, tayo po'y ma-discourage and just say, yung palang sa legal na kanila naman talaga yun squatter tayo Pero alam po nyo, kayang i-twist ng Panginoon, even yung mga batas dito, kung may batas man. Ito hanggang ngayon, nakatayo pa. Anong ginawa ng yung hospital? Ito kasi yung old hospital Ito kayo yung Arab Museum. Ano pong ginawa nila? Sige, sila po ang naglagay ng fence. Diba, yung fence po nila paikot. Hindi po eskwaladong diretsyo. Iniwasan po nila ang lugar na ito. Because this is a holy ground. Hallelujah. Ito po ang layunin ng Panginoon na i-enjoy ng kanyang mga anak. Palakpakan po ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, and even in this church. Mahirap. Marami pa rin dadaan ng mga pagsubok, but then because we know and we know and we know that it is the will of the Lord, diba? Nagbibigay po yun ng strength sa atin. Hindi tayo tumitingin sa emotion or feelings o yung ating physical na mga mata, but we are looking on the great plan of God para po sa iglesia ito. Sabi ko po kanina, bawat isa ay mayroon pong mga gifts. Nandyan, inherent na yan, na kailangan i-discover po ninyo at paggamit po kayo, maging bahagi po kayo ng ating mga ministries. Diba ba? Praise the Lord, tayo po lahat ay kapit kamay upang ating isagawa ang dakilang layunin po ng Panginoon. Because sabi nga, all things are possible with God. One of our visions to be able to saturate, mabahaginan po ng mabuting balita ang mga Filipino sa Kuwait. Praise the Lord, we have been equipped. Mayroon po tayong mga tools na gagamitin para may sagawa po natin ang dakilang plano ng Diyos sa ating pong church. And if all of us will be equipped, will be ready,
na ibahagi po ang salita ng Panginoon in season or out of season. Whatever we have learned from people who have been teaching us or discipling us, atin naman yung i-impart sa ibang mga tao. Kailangan i-impart natin sa iba rin naman na mapagkakatiwalaan na i-impart din naman sa iba yung kanilang mga natutunan. If we will be having mga 10 o mga 6 na mananampalataya who are gathering together to worship, to pray, to study the Word, that is already considered a church. Praise the Lord, alam nyo, kung ating babalikan since 1992 hanggang sa ngayon, dumadami every year yung ating mga pangailangan, libo-libo ang ginagastos po natin every month. Napuprovide ng Panginoon. Hallelujah. With God, all things are possible. At walang sinuman na makababali sa kanyang dakilang plano. Kung will yun ng Panginoon, i-reserve ng Panginoon para sa atin. Kaya hindi ako nagwo-worry. Hallelujah. Siya sa kanya nakadepende. Yung ating pananampalataya mula sa panimula ng church na ito hanggang sa dumating ang Panginoon. God will provide. God will see to it that His great plan and purpose sa inyong mga buhay at sa church na ito will come to pass. Amen po ba? Mangyayari at mangyayari at mangyayari ang dakilang plano ng Panginoon. The joy that will come at the end. Hallelujah. Walang iba kundi yung feeling ng ating Panginoon. Do our part. Obey the Lord. Maging sa area po ng pagkakaloob. And in due time, makikita po natin, wow, napakadakila talaga ang ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat na iyo pong ipinakita sa amin ang pamamaraan upang those who seem so impossible sa aming panlabas na yung physical na mga mata, O Lord, ay nagiging posible. We have learned a lesson, O God, that we focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith. Ay nandun pa na mabubuksan, O Lord, sa aming mga buhay, mag-flow, O God, ang mga narinig po namin noon pa, mga pangako po ninyo, and by faith, we claim all of this. Blessings, Lord, even sa aming pong personal na mga buhay, sa aming pong mga pamilya, Panginoon, at maging sa aming pong iglesia o sa aming pong church. Narito kayo mga anak, ang bawat isa po sa amin ay gumagawa ng commitment na magkakaisa po kami, O Lord. Magkakaisa upang gamitin ang lahat ng aming mga gifting, upang mag-obey sa iyong mga salita, upang sa pamagitan po nito ay aming pong maisagawa ang iyong kalooban para sa church ng FLCC, upang masaturate ang mga Filipino dito sa Kuwait, sila ay madala sa iyong sambahayanan, sila ay mapalago sa pananampalataya, at magamit din po ang mga gifts na pinagkaloob mo sa kanila, and later on sila rin po naman, Panginoon, na hahayo upang i-reach out din ang mga iba pang mga tao, Panginoon, na kung saan ay yung ipinagkaloob sa kanila. Kaya maraming salamat for this commitment, O Lord. At wala po kami magagawa, Panginoon. Kulang po ang aming kalakasan, ang aming kaalaman. But knowing that you are with us, that you will never leave us or forsake us, that you have given, Lord, this leadership team, the pastors and leaders, to equip us, O God, ay, Panginoon, nagkakaroon po kami ng confidence that you have given already all the resources, O Lord, na kailangan po namin upang maging successful po namin ma-implement ang pangitain na yan na ipinagkaloob sa aming church. Kaya maraming salamat po, Lord. Let your Holy Spirit anoint everyone. Let us be filled always with your Holy Spirit so that every time that we move, O Lord, ay nandun that we are moving under the guidance, under the direction, under the control ng Banal Espiritu. At lahat pong mangyari o magagawa o mga resulta pa na aming paghayo, ang lahat po nito, O Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat. Kaya maraming salamat, Panginoon. We would like to say thank you, Lord. Thank you for calling us. We'd like to thank you, Lord, for choosing us to be a part of this great endeavor. At maraming salamat. We are looking forward sa napakaraming kaluluwa, Panginoon, na madadala sa iyong upasan. Salamat po itong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Na-despite sa amin po yung mga kasalanan na pa rin ang provision, O Lord. That all we have to do is just confess our sins. And you said, Lord, that you are faithful and you are just to forgive us and you will cleanse us from all unrighteousness. Salamat sa iyong pagpapatawad, Panginoon. At ngayon po, Lord, thank you for the privilege of coming before you today to partake of this bread, O God, that symbolizes your body that have been bruised, that have been beaten, in order that we, our illnesses, will be healed. At ganoon din, Panginoon, maraming salamat na hinayaan po ninyo ng iyong dugo ay nabuhos sa krus. May layunin po yun, Panginoon. At kami, we're so grateful that by the shedding of the blood, there is forgiveness of sins. Kaya we pray na pagpalain po niyo, Panginoon, may elementong ito, that as we partake of it, Lord, ay dumaloy po sa aming mga buhay ang himala. At ganoon din, Panginoon, yung commitment that as we do this, we will remember you and we will proclaim that you will again be coming back. Salamat. Ito pang aming sakot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ay sa ko namang pinagkakalog sa inyo. Na noong gabi na siya pinagkanulo, siya ay kumuha ng tinapay. Kanya itong pinagpira-piraso. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking katawan na nasugatan ng dahil sa inyo. Kainin niyo ito bilang pag-alala sa akin. At matapos silang kumain, kinuha niyang kopa. Muli siya nagpasalamat sa kanyang mga nasa langit. Ibinigay sa kanyang malagad at sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan ng aking dugo. Inumin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing inyong kinakain ang tinapay at iniinom ang kopa, ay inyong pinapahayag o inaalala ang aking kamatayan at inyong pinapahayag ang aking muling pagbabalik. Salamat, Panginoon. Pagpalain po niyo mga elementong ito. In the name of Jesus. Amen. Ang tinapay pong ito ay larawan ng katawan ng Panginoon na nasugatan ng dahil sa ating mga karamdaman. Kainin po natin ito bilang pag-alala sa Kanya. Ang katas ng ubas. Ito po ay larawan ng dugo ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inumin po natin ito bilang pag-alala sa Kanya. Praise the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat for this day that you have given to us, Lord. Napakabuti po ninyo. Thank you for encouraging us once more with your word. Natunay nga, Panginoon, na hallelujah, hindi pala kami dapat na mamuhay by our feeling, but by faith and looking always unto Jesus. Looking always unto your promises, O God. Hallelujah, dahil Panginoon, mas makapangyarihan ka na nasa amin kaysa siya na nasa sanlibutan. Salamat po, panatilihin po niyo sa aming mga puso ang iyong mga salita at inahabilin po namin sa iyo, Lord, ang iyong mga anak at sa aming pong pansamantalang pag-ihiwalay sa araw pong ito o sa oras pong ito. Be with us, O God, as we fulfill, as we do our respective callings. Kayo po ang mag-anoint sa inyong mga gagamitin upang, Panginoon, everyone will just be blessed by the Word of God that will be preached. Salamat po at sa oras pong ito, Panginoon, binibigyan namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat. Hallelujah. Ito po, ating pong tanggapin ngayon ang benediction at sa Kanya na magagawa ng higit sa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. So, Kanya ang lahat ng kapurihan sa pamamagitan ng Kanyang iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang mayamang biyaya ng ating Panginoon Kristo at ang patuloy na pakikipisan ng Kanyang Banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabi,
ng malakas na amen. Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And God bless you all.